Hey guys, magandang gabi. What's up? Kamusta po kayo? Narito na naman nga po si Gandara, ang inyong ka-legit Americans na maghahatid sa inyo ng mga latest na balita hinggil po sa TVJ and Digit Americans. And eto nga, ang mainit po natin pag-uusapan ngayon ay patungkol po dito sa sinasabi po hinahanap na butas po sa TVJ na kung saan magulong araw, hindi raw po nakikipagka-coordinate o ang TVJ sa barangay. Bakit daw ganon kagulo sa E80 show sa barangay? Ayan, meron na naman po silang nakikitang butas sa TVJ. Kaya naman, atin pong pag-uusapan at alamin ang buong detalye hinggil dito. So, sa ngayon ay big shoutout po muna sa atin pong mga masusugid na taga-subaybay dyan. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagsuporta sa atin. Basta po, may kinalaman sa TVJ and Digital Americans, sagot na po natin yan. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, pindutin mo na ang subscribe button and notification bell para ikaw ay maging unat updated sa mga nilalabas nating mga balita. And simulan nga po natin ang ating balitaan ng mga ka-legit Tabricad. Single dito sa palaro sa G sa Gedli nila Yorme. Nako, eto na nga ba sinasabi natin na talagang pinaninindigan nila ang pagiging gaya-gaya, puto maya. O huwag niyo sabihing original na sa pakulo niyo yan ha. Baka yan ay ipaglaban nyo pa sa korte na kayo may karapatan sa mga palaro sa barangay. Ang nagpasimuno po niyan ay sila Mayor Jose Manalo, di ba? Ayan, baka po pati yan ay iputak nila sa social media. So, ngayon, 'di ba nga't ito nang yung sinasabi natin, nagpalaro si Mayor Jose, nagpalaro din sila Sedi or sila Buwi Villar and Yorme. Grabe nga talaga po ang insecurity nito sa katawan. Ayaw pahuhuli. Mabuti ba sana yung ginagawa nilang paraan na para lumakas ay sarili nilang gawa, no? Yung ayaw magpahuli, ayaw magpatalo sa TVJ, sana ay original nilang ginagawa. Kaso gaya-gaya po tumaya lamang po ang nangyayari. Tapos ayaw nila na masasabihan ng walang originality. O baka mamaya niyan, antabayan na natin ka-legit lover cards. Asin sa maganda po ang naging episode nung Sabado ng E80, baka po biglang buksan ng Tape Inc. Itbulaga ang Super Serena. Abangan natin yan. Kapag ka nagkataon ako, balikan nyo po yung vlog natin. Sure na nakuha po nila ang ideyang yan sa TVJ na naman. Kung sakasakali po na magsusuper Serena po sila na segment. Ang galing, no? Ang galing po nila mag-antabay sa TVJ. Ewan ko ba, nanonood ba ito ng live? Or nakaabang sa mga ipopost ng TVJ sa social media? Or ano ba? Ano ba strategy nila? Bakit hindi na lang i-google ang kanilang oras at energy sa pag-isip ng mga bagong pakulo na sila po mismo ang nakaisip, hindi yung tatapatan lang nila yung naisip ng TVJ. Di mo alam tuloy kung kung nang-aasar ba ang mga ito. Matindi lang talaga ang insecurities nila sa katawan, kaya hindi po pwedeng wala sila ng meron sa TVJ. Kaya lahat ay kokopyahin, gagayanin, at nalakawin o aangkinin o sa mga magngangawa na naman dyan sa social media. Huwag na po kayo mag-react kung hindi po kayo natatamaan. Pero kung kayo natatamaan, sorry na lang. Hindi kasi kayo marunong umilag. Anyway, pag-usapan nga po natin ka-legit Tabricans, ito pong live ng isa pong nandoon sa barangay na kung saan ay sabi nga hindi po sila nakaabot. So, hindi naman talaga lahat ay makakasali po sa palaro. So, hindi naman po natin binabash itong nag-live or video. Ang binabash, ang tinitira po natin dito ay yung mga bashers ng TVJ na kinukuha po yung video na yon bilang reference po nila para hanapan ng butas ng TVJ na kesyo.
Ganun daw, wala daw pong koordinasyon sa barangay, hindi daw po maayos, naabutan po kasi ng EAT ng live ang kaguluhan sa barangay. Kaguluhan bang matuturing yun? Para hindi naman, marami lang po talaga ang gusto pong makasali. Siyempre, tayo po, kahit naman siguro sa barangay natin, hindi po natin palalagpasin ang pagkakataon, di ba? So, pero, nandun pa rin po ang katotohanan na hindi po lahat kayang-kaya na maisali sa palaro, sa mga mananalo, sa premyo. Kaya talagang paagapan lamang din po talaga ito. Pero it doesn't mean na pabaya po ang EAT. Sampal nga po ni Miss Ante Akbandal sa kanyang komento, simulat sa pool nakikipag-coordinate sila sa barangay kahit sa dati pang channel. Yung mga umaalalay sa kanila taga-barangayan, o di ba? Kung hindi po kayo aware, ay dati na po itong ginagawa ng TVJ. And papaano ko kaya magagawa rin ng TVJ yung mayroon pong mga numbers, yung mga kasali doon, di ba? Halimbawa, kawali, di ba may mga numbers. So, paano nila magagawa yon kung hindi nakikipag-coordinate ang TVJ na barangay? Alangan namang basta-basta, alam na lamang po ng mga taga ron na ang gagawin po nila. So, hindi man po lahat-lahat ay masasali, pero knowing na umaabot ng 600 people, 'di ba? Tapos yung sa palaro ay may listahan po 'yan. Alangan namang paabutin po ng 100 katao yung mag-aano, 'di ba? Magpapaligsahan. Eh di naubos na po ang oras ng EAT. Kaya nga sabi, swertihan lamang din. Pero wag naman po sana nabatikusin ang TVJ sa mga ganitong bagay na super responsable naman po sila. Lalo na kung wala naman po kayong alam sa katotohanan at hindi nyo naman po alam ang ginagawa nila, ni wala po kayong idea, ay tama na po ang pangbabatikos. Dahil lang mumukha lang po kayong aning. Ganon din po dito sa sinabi ni Miss Carmelita Felipe. Bago magsugod bahay, nakikipag-coordinate muna sila sa barangay ng ilang araw bago yan sumugod. Ibig sabihin, dadaan pa ng ilang araw bago sila mag-show, pati pagbibigay ng number. Sabi pa dito ni Miss Amalia Resurrection, si Cassie Ligaspi, talaga dapat tinanggal na dyan. Marami na siyang violation, pero alam nating din niya sinasadya. Kung ako kay Carmina, paalisin ko na sa tape bulagta mga anak niya. Walang mabuting nagagawa ang show sa kanila. Mababash lang sila. Damay pa si Carmina. Samantala ay naman kay Miss Yolanda Castillo, noong panahon ni dating President Duterte, daming nanalong players natin. Kulang sa suporta. So ito po'y patungkol dun sa nakaraan na pagkatalo po ng Gilas. So sabi naman dito Miss Mendoza Joey, dapat may magsuporta sa Gilas at ibang sports financially. Kaya kahit talo tayo, it's worth it. Pastime natin ang basketball. Nalala ko po tuloy yung sinabi ni MVP guys nung MediaCon ata yun, na sabi po niya sa pagtanggap po niya sa TVJ, ang dami raw pong nang babatikos sa kanya dahil po dyan sa pagsuporta nga po niya sa basketball. So, ang masasabi lamang daw po niya sa mga nang babatikos, kasi kagaya po ng pangbabatikos ng ilan sa pagtanggap po sa TVJ na kesyo initsapwera nga raw po ang Showtime, etc. etc. Eh bakit naman daw po niya pagdadamutan ng tahanan yung nakasanayan na kultura nating Pilipino? Kaya kahit hindi ko matandaan yung mismong word pero
may hawig po doon. So kaya kahit anong pangbabatikos, mahihindian ba niya ang mga Pilipino? So kagaya nga ng TVJ, ng basketball, so parte na ito ng buhay po natin. Kayo po ba, anong inyong masasay hinggil po sa mga update natin ngayong araw? Don't forget to click the subscribe button and notification dun po para sa iba pang mga balita.